Ito ang mainit na balita na dapat malaman at mapanood ng taong bayan at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media na tila ayaw ipalabas ng bayarang media. Kahit anong pilit niyong panggigipit sa mga Duterte ay sadyang tunay na mananaig pa rin ang kabutihan laban sa kasamaan. Tila nasampal ng kahihiyan at katotohanan ang mga loyalistang bulag pa rin sa katotohanan at ang gobyernong ngagba ngayon matapos tuluyan na nilagdaan at may matinding utos ang bagong presidente ng United States of America na si President Donald Trump ang bagong executive order na nagpapataw ng kaparusahan sa International Criminal Court o ICC. Gaano kaya ito katotoo mga kababayan? Ating alamin. Pero bago natin simulan ang balitang politika ngayon sa Pilipinas, kung ikaw ay bago pa lamang sa aming channel, ay please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell. Huwag din kalimutang mag-like para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bago naming mga upload. Mukhang tuluyan ang nawasak ang mga plano ng gobyernong ngagba at ni Marcos Jr. para sa mga Duterte, lalong-lalo na kay Vice President Sara Duterte dahil mismo ang ICC ay naparusahan na ng United States President na si Donald Trump at tila kumpirmadong pirmado pa. At ito pa ang magandang balita, banned na ang ICC sa anumang travel at naka-freeze na rin ang kanilang mga asset, kaya't mukhang hindi na ulit mapapakinabangan pa at magagamit pa ng gobyernong ngagba ang ICC laban sa mga Duterte. At sa pagkakataong ito, tila panalo na di umano ang mga Duterte laban sa mga kasamaan. Narito pa ang karagdagang balita at patunay na post ni facetalk.com sa kanyang FB page. Trump orders ICC travel ban asset freeze. United States President Donald Trump lump sanction on the International Criminal Court ICC Thursday for illegitimate and baseless investigation targeting America and its ally Israel. The White House said Trump signed an executive order saying the court is The Hague had abused its power by issuing an arrest warrant for Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu, who held talks with the U.S. President on Tuesday. He ordered asset freeze and travel bans against ICC officials, employees, and their family members, along with anyone deemed to have helped the court's investigations. The names of the individuals were not immediately released, but previous U.S. sanctions under Trump had targeted the court prosecutor. Unquote. Mukhang pumapabor ang lahat at isang magandang balita ito para sa mga Duterte, lalong-lalo na kay Vice President Sara na tila siyang bumaliktad naman sa lahat ng bumabatiko sa mga Duterte. Matapos lumabas ang balitang ito ay hindi naman nakapagpigil ang taong bayan sa mundo ng social media na magbigay ng kanilang mga komento at hinaing sa usaping ito. At ayon pa sa kanila, pinagmamalaki pa naman nila ICC at Wadcom na daig pa ang EC manghusga sa tao na wala namang due process style ng kangaroo court. Kawawa ang tinatanong nila kapag di nila nagustuhan sagot, kulong agad-agad. Grabe itong issue ng ICC na high blood ako nung kasagsagan ng pinapakalat nila Dilima, Percy, Trililing, lalo na nung nasa Wadcom si Tatay Dig. Ang sakit sa dibdib. Ngayon, namnamin nyo mga Huwadcom, talagang marunong si Lord. Ayan ang paborito ng mga taong galit kay Tatay Digong. Sana matauhan na kayo at matigil na ang pananakot nyo na wala naman kayong angas ngayon basta mga taong walang gawang mabuti. Karma ang ganti ng Panginoon. Excellent job, President Donald Trump. God bless you. Mabuti pinatawan mo ng parusa ang ICC at ang mga politiko sa Pilipinas na gustong guluhin ang kapwa nila politiko nakipagsabwatan pa sa ICC. Hindi talaga magtagumpay ang masamang hangarin sa kapwa kung sigad na ang gumawa ng paraan. The smart decision of President Donald Trump. Kapareha talaga sila ni FPRRD. Kaya iyak na naman si BBM, Dilima, Trillanes, Tamba, DOJ. Mabuhay Duterte supporters, solid PDP lineup for Senator. God save the Philippines. Unquote.